Sa iba pang balita, umakyat naman po ang pwesto ng Pilipinas sa 2014 Index of Economic Freedom ng US-based think tank na Heritage Foundation. Kasunod po nito, tiniyak naman ng palasyo na magpapatuloy ang reforma ng pamahalaan para maibsan na rin ang kahirapan sa bansa. Narito muli ang aming kasama, si Rocky Ignacio. Tiniyak ni Pangulo Aquino ang pagbibigay ng sapat na kakayahan sa mga Pilipino para maibsan ang kahirapan sa bansa. Sa panayam sa Batangas City, sinabi ng Pangulo, ipinatutupad na ang permanenteng kaparaanan para makaalis sa hirap ang maralitang pamilya. Sinabi ito ng Pangulo kaugnay ng SWS survey kung saan dumami umano ang nagsabing sila ay mahirap. Git ng Pangulo, malaki ang epekto ng Super Typhoon Yolanda sa kabuhayan ng marami kaya hindi ito maiiwasan. Magkagayunman, tiwala naman ng Pangulo na magbabago pa rin ito dahil sa inilatag na hakbang laban sa kahirapan, partikular na ang conditional cash transfer para mapag-aral ang mga bata pati na ang pagbibigay kasanayan sa mga kabataan sa ilalim ng TESDA. Pasensya na kayo, no? Hindi ako nag-govern kasi sa survey. Yeah? Nag-govern tayo sa ano bang facts. Although magandang tingnan nga yan, at saka kung papansin mo yung self-rated hunger, hindi ko yan, no? Pabago-bago. Pero palagi ko dapat natin pagtuunan ng pansin, lahat ng mga intervention natin dito, hindi naman yung panandaliang kalutasan, yung pamatagalan. Saan ba yung pamatagalan? Siyempre yung CCT. No? Pilitin o tulungan natin ng mga bawat pamilya makapagpatapos ng kanilang anak, dati grade school. This year mag-uumpisa pati high school. Pag nakatapos ng high school yan, at long term yan, no? Pag natapos yung high school na intervention, ang income nila dadagdag, according to the study by the Philippine in PIDS, no? Dadagdag ng 40%. Hindi makukuha ng survey ngayon yan. Pero yun ang palagay namin, pamatagalan, dadagdag yung kakayahan ng bawat Pilipino para makasama doon sa pag-angat natin ekonomiya para lalo talaga maging inclusive. Bigyan mo ng skills para makaparticipate sa growth ng ating ekonomiya. Nauna nang sinabi ng Pangulo na asahan ng mga Pilipino ang ibayo pang pagsisikap ng pamahalaan para mas mapabuti ang kanilang pamumuhay. Dagdag pa ng Pangulo, sa kabila ng mga hamon, hindi natitinag ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mabuting pamamahala. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, committed ang Pangulo na makapagtatag ng institusyon dahil sa batayang good governance na kinikilala na rin maging ng international community. Ang mahalaga sa katapusan ng administrasyon ay makapagtatag tayo ng mas na mga pampublikong institusyon na kaya naging malakas ay sapagkat nakabatay o nakaugat sa mabuting pamamahala. Kaya nga mahalaga yung pagtataguyod ng kultura ng good governance at yung pagkintal sa isipan ng mga empleyado kung bakit mahalaga yung pagtahak sa daang matuwid. Sapagkat yan ang tulay sa paghahatid ng mas mahusay na serbisyo publiko. Sa harap ng pagsisikap na ito, muling kinilala ang mabuting bunga ng tuwid na daang ipinatupad ng Aquino administration. Sa ipinalabas ng Heritage Foundation's 2014 Index of Economic Freedom, umakyat pa sa 8 antas sa pwesto ang Pilipinas sa 89 ngayong taon kumpara sa 97 ng 2013. Kinilala ng Heritage Foundation ang 7 sa 10 batayan ng economic freedoms, kasama ng investment, business, monetary at maayos na paggastos ng government funds. Itinuring rin ng Heritage Foundation ng Philippine economy na sa pinakamalakas sa bahagi dahil na rin sa pinatutupad na legislative reforms na nailatag para ibayo pang makahikayat ng dagdag negosyo na lilikha ng maraming trabaho. Ang Index Economic Freedom ay ang taunang pagsuri sa may 186 na bansa sa mundo sa larangan ng economic performance alinsunod sa rule of law. Dahil dito muling nanindigan ng Aquino administration tuloy ang makatotohanan ng reforma, mabuting pamamahala at sapat na serbisyo publiko na batayan ng pagtamo ng inclusive growth. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.